Magandang umaga sa inyo mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Isang napakagandang umaga sa inyong lahat na kasama natin ngayong araw na ito. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong muli na magbukas ng ating mga mata, na huminga ng hangin ng buhay at na makilahok sa isang bagong araw na puno ng mga pagpapala at oportunidad mula sa ating mapagmahal na Panginoon. Ako ay lubhang nagpapasalamat na nandito kayo ngayong umaga, na handang magsimula ng inyong araw kasama ang Panginoon, na handang ibigay ang inyong buong puso sa Kanya, at na handang tanggapin ang lahat ng mga biyaya na naghihintay para sa inyo sa buong araw na ito. Napakaswerte nating lahat na nabubuhay pa tayo, na may kalusugan, na may kakayahan pa na makarinig, makakita, at makaramdam ng presensya ng ating Diyos sa ating buhay. Ngayong umaga, nais kong magpasalamat mula sa kailaliman ng aking puso dahil binigyan tayo ng Panginoon ng isang bagong simula, ng isang bagong pagkakataon na maglingkod sa Kanya, ng isang bagong araw na puno ng posibilidad at pag-asa. Salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan kagabi, dahil inalagaan niya tayo habang tayo ay natutulog, dahil binantayan niya ang ating mga tahanan, ang ating mga mahal sa buhay, at ang lahat ng nasa atin. Salamat dahil ang kanyang mga anghel ay nakapalibot sa atin, na nagbabantay at nag-iingat sa atin mula sa lahat ng kapahamakan at panganib. Salamat dahil ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, ang kanyang awa ay bago araw-araw, at ang kanyang katapatan ay umabot hanggang sa mga ulap. Salamat dahil kahit na hindi tayo karapat-dapat, kahit na maraming pagkakamali at pagkukulang sa ating buhay, patuloy pa rin niya tayong minamahal ng walang kondisyon, patuloy pa rin niya tayong pinagpapala, at patuloy pa rin niya tayong binibigyan ng pagkakataong maging mas malapit sa Kanya. Ngayong umaga, nais nating pag-usapan ang isang napakahalagang tema sa ating buhay bilang mga mananampalataya, at ito ay ang tungkol sa proteksyon ng Diyos, ang tungkol sa Kanyang pag-iingat sa atin, at ang tungkol sa seguridad na mayroon tayo dahil tayo ay nasa ilalim ng Kanyang mga pakpak. Ang tema natin ngayong araw ay nakatuon sa Salmo 91, ang isa sa mga pinakamalakas at pinaka-powerful na mga salmo sa buong Biblia. Ang salmo ng proteksyon, ang salmo ng kaligtasan, ang salmo ng seguridad sa Diyos. Marami sa atin ay dumaan o dumaraan pa sa mga panahon ng takot, ng pangamba, ng pagkabahala tungkol sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Marami sa atin ay nag-aalala tungkol sa mga panganib sa paligid natin, sa mga sakit at salot, sa mga aksidente at disgrasya, sa mga masasamang tao at masasamang plano laban sa atin. Ngunit sa Salmo 91, ipinaalala sa atin ng Diyos na mayroon tayong lugar ng kanlungan, mayroon tayong lugar ng proteksyon, at ang lugar na iyon ay walang iba kundi sa ilalim ng Kanyang mga pakpak, sa presensya ng kataas-taasan. Ang ating bersikulo na pundasyon ngayong umaga ay mula sa Salmo 91, 1-2, na nagsasabi, "Ang tumatahan sa kublihan ng kataas-taasan ay tatahan sa lilim ng makapangyarihan sa lahat." Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, Siya ang aking kanlungan at ang aking kuta. Siya ang aking Diyos na aking pagkakatiwalaan. Mga kapatid, pakinggan ninyo ang mga salitang ito ng mabuti. Ito ay hindi lamang isang magandang pangungusap o isang inspirational quote na nakasulat sa Biblia. Ito ay isang solemne na pangako mula sa Diyos na tayo ay ligtas kung tayo ay maninirahan sa Kanya, kung tayo ay mananatili sa Kanyang presensya, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya ng buo. Ang salitang tumatahan ay nangangahulugang hindi lang bumibisita, hindi lang dumarating paminsan-minsan, kundi naninirahan, nananatili at hindi umaalis. Ito ay tungkol sa patuloy na relasyon sa Diyos, tungkol sa araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Kanya, tungkol sa paggawa sa Kanya ng sentro ng ating buhay. Kapag ginagawa natin ito, ang pangako ay simple ngunit napakalakas.
tayo ay tatahan sa lilim ng makapangyarihan. Ibig sabihin, tayo ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon, tayo ay saklaw ng kanyang pag-iingat, at walang makakasakit sa atin nang wala ang kanyang pahintulot. At ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na maging aktibo sa panunood na ito. Kung nanonood kayo ngayon at naramdaman ninyo na kailangan ninyo ang proteksyon ng Diyos, kung kailangan ninyo ng kanlungan sa Kanya, kung kailangan ninyo ng katiyakan na Siya ay kasama ninyo sa lahat ng inyong pinagdadaanan, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin Amen o protektado ako ng Diyos. Nais natin na marinig mula sa inyo. Nais natin na malaman na kayo ay sumasang-ayon sa mga pangako ng Diyos at nais natin na magkaisa tayong lahat sa panalangin ngayong araw na ito. Huwag kayong mahiyang mag-share. Huwag kayong matakot na ipahayag ang inyong pananampalataya sapagkat ang ating pagkakaisa sa panalangin ay may malaking kapangyarihan. Ang Biblia ay nagsasabi na kung saan may 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, nandoon siya sa gitna nila. At ngayon, kahit na nasa iba't ibang panig tayo ng mundo, nasa iba't ibang sitwasyon ng buhay, sa pamamagitan ng teknolohiya at lalo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay nagkakaisa sa iisang layunin, sa iisang panalangin, at sa iisang pag-asa na ang Diyos ay magiging ating proteksyon ngayong araw at sa lahat ng darating pang mga araw. At ngayon, magsimula na tayo sa ating panalangin. Hinihiling ko sa inyong lahat na huminto muna sa inyong ginagawa. Kung kayo ay nasa biyahe, ay maging maingat pa rin, ngunit magbigay ng pansin sa ating panalangin. Kung kayo ay nasa bahay, ay lumuhod kung maaari at magkaisa tayong lahat sa pagtawag sa ating Panginoon. Isara ang inyong mga mata, itaas ang inyong mga puso at magsimula tayong makipag-usap sa ating Ama na nasa langit. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Ama naming mahal sa langit, ikaw na kataas-taasan, ikaw na makapangyarihan sa lahat, ikaw na pinagmumulan ng lahat ng buhay at biyaya. Ako ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya ngayong umaga na may pagpapakumbaba at paggalang. Lumaluhod ako sa iyong harapan, hindi dahil sa aking sariling kabutihan, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil sa iyong walang hanggang awa at dahil sa dugo ni Jesus na nagbukas ng daan para sa aking na makalapit sa iyo ng may pagtitiwala. Salamat Panginoon, salamat ng maraming beses, salamat mula sa kailaliman ng aking puso dahil binigyan mo ako ng buhay ngayong araw. Salamat dahil kagabi nang ako ay mahimbing na natutulog, ikaw ay gising pa rin, nagbabantay sa akin, nag-iingat sa aking pamilya at tinitiyak na kami ay ligtas mula sa lahat ng kapahamakan. Salamat dahil kahit na may mga masasamang espiritu na naglilibot na parang leon na umuungal na humahanap ng sinumang kanilang lalamunin, hindi nila ako magawang saktan dahil ikaw ay aking proteksyon. Ikaw ay aking tanglaw at ikaw ay aking kalasag. Salamat Panginoon dahil ang umaga na ito ay hindi isang aksidente, kundi isang plano mo para sa aking buhay. Salamat dahil may layunin ka para sa akin ngayong araw. May mga taong nais mong makilala ko. May mga pinto ng pagpapala na nais mong buksan. At may mga pagsubok na nais mong pagdaanan ko upang ako ay lumaki at lumakas sa pananampalataya. Salamat dahil ang bawat pagtutak ng aking puso ay isang paalala na ako ay buhay, na ako ay may purpose at na ikaw ay may plano para sa akin. Salamat dahil ang bawat hininga ko ay isang regalo mula sa iyo at ako ay hindi dapat magkaroon ng ibang responsibilidad kundi ang gamitin ang hininga na ito sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, sa paglilingkod sa iba at sa pagsunod sa iyong kalooban para sa aking buhay. Panginoon, kinikilala ko ngayong umaga na ikaw ay naririto. Ikaw ay hindi malayo. Ikaw ay hindi abala sa ibang bagay. Ikaw ay hindi nag-iignora ng aking mga panalangin. Ikaw ay naririto, mas malapit pa sa akin kaysa sa aking sariling hininga.
Ikaw ay nakapaligid sa akin, nandito sa aking kanan at sa aking kaliwa, sa aking harapan at sa aking likuran, sa itaas ko at sa ilalim ko. Walang lugar na maaari kong puntahan na wala ka roon. Walang sitwasyon na maaari kong harapin na hindi mo ako kasama. At walang problema na maaari kong maranasan na hindi mo nakikita o naririnig ang aking mga daing. Kaya naman sa umaga na ito ako ay umaasa sa iyo, ako ay tumitiwala sa iyo, at ako ay sumusuko ng aking sarili sa iyo ng ganap. Ngayong umaga, Panginoon, nais kong pag-usapan ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat at ang seguridad na mayroon ako dahil ako ay nasa iyo. Sa mundo na ito na puno ng takot, puno ng panganib, puno ng mga bagay na nakakatakot at nakakabahala, ako ay nangangailangan ng sigurado kong kanlungan at ang kanlungan na iyon ay ikaw. Sa Salmo 91 na aking binasa kanina, sinabi mo na ang tumatahan sa kublihan ng kataas-taasan ay tatahan sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nais kong manahan sa iyo, nais kong manatili sa iyong presensya, nais kong hindi lumayo kahit na sandali mula sa iyo. Alam ko na kapag ako ay nasa iyo, ako ay ligtas. Alam ko na kapag ako ay tumatahan sa iyong presensya, walang masamang mangyayari sa akin. Alam ko na ikaw ay aking kanlungan at aking kuta. Ikaw ay aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Panginoon, alam ko na hindi perpekto ang mundo na ito. Alam ko na may mga panganib sa paligid. May mga sakit na kumakalat. May mga aksidente na nangyayari. May mga masasamang tao na may masasamang balak at may mga espiritual na puwersa ng kasamaan na tumatakbo sa madilim. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ako ay may kapayapaan dahil alam ko na ikaw ay higit na makapangyarihan kaysa sa lahat ng ito. Ikaw ay mas malakas kaysa sa anumang virus o sakit. Ikaw ay mas mataas kaysa sa anumang panganib o banta. Ikaw ay mas makapangyarihan kaysa sa dyablo at sa lahat ng kanyang mga minyon. Kaya naman, sa umaga na ito, ako ay tumitindig sa iyong mga pangako. Ako ay naninindigan sa iyong salita at ako ay naniniwala na ikaw ay aking proteksyon. Panginoon, ipinangako mo sa Salmo 91:3 na ililigtas mo ako sa silo ng mga ngaso at sa nakamamatay na salot. Salamat dahil ikaw ay aking tagapagligtas. Salamat dahil ikaw ay kumukontrol sa lahat ng bagay. At salamat dahil kahit na may mga taong may masasamang plano laban sa akin, ang plano mo ay mas malakas, mas mataas, at mas sigurado. Ipinangako mo sa Salmo 91, Kiyudukfat, na tatabunan mo ako ng iyong mga pakpak at sa ilalim ng iyong mga pakpak ay magtitiwala ako. Ang iyong katotohanan ay magiging kalasag at taming. Panginoon, nais kong maramdaman ang init ng iyong mga pakpak, nais kong malaman na ako ay protektado ng iyong maharlika at makapangyarihang presensya, at nais kong magtiwala sa iyo ng buo, hindi sa aking sariling pag-unawa, hindi sa aking sariling lakas, kundi sa iyo lamang. Ipinangako mo rin sa Salmo 91:6 na hindi ako matatakot sa sindak sa gabi, ni sa panan na lumilipad sa araw, ni sa salot na lumalakad sa kadiliman, ni sa pagkalipol na sumisira sa katanghaliang tapat. Panginoon, maraming takot sa mundo, maraming bagay na nakakatakot at nakakabahala, ngunit sa umaga na ito, ako ay tumatangging matakot. Hindi ako matatakot dahil ikaw ay kasama ko. Hindi ako matatakot dahil ikaw ay aking proteksyon. Hindi ako matatakot dahil ang iyong mga anghel ay naguutos tungkol sa akin upang ako ay ingatan sa lahat ng aking mga daan. Panginoon, salamat dahil may langit na armada na nakapalibot sa akin. Salamat dahil may mga anghel na nakatayo sa aking kanan at sa aking kaliwa. At salamat dahil ikaw mismo ay aking bantay at tagapag-ingat. Ngayon, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na protektahan mo ako sa buong araw na ito. Habang ako ay lalabas mula sa aking bahay, habang ako ay maglalakbay sa daan, habang ako ay makikipag-ugnayan sa iba't ibang tao,
Habang ako ay gagawa ng aking mga gawain, ako ay humihingi ng iyong proteksyon. Protektahan mo ang aking buhay, protektahan mo ang aking kalusugan, protektahan mo ang aking isipan mula sa mga atake ng kaaway. Protektahan mo ang aking emosyon mula sa pagkabigo at kalungkutan, at protektahan mo ang aking espiritu mula sa anumang kasamaan. Gawin mo akong invisible sa mga mata ng kaaway. Gawin mo akong hindi makikita ng mga masasamang tao na may masasamang layunin, at gawin mo akong puno ng iyong presensya na kahit ang dyablo ay matatakot na lumapit sa akin. Panginoon, protektahan mo rin ang aking pamilya ngayong araw. Protektahan mo ang aking asawa. Kung ako ay may asawa, protektahan mo ang aking mga anak. Kung ako ay may mga anak, protektahan mo ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak, at ang lahat ng mahal ko sa buhay. Ilagay mo sila sa ilalim ng iyong mga pakpak, balutan mo sila ng iyong proteksyon, at tiyakin mo na sila ay ligtas mula sa lahat ng kapahamakan at panganib. Panginoon, ang aking pamilya ay napakahalaga sa akin, at alam kong mas mahalaga pa sila sa iyo kaysa sa akin. Kaya naman ako ay umaasa na alagaan mo sila, bantayan mo sila, at protektahan mo sila sa buong araw na ito at sa lahat ng darating pang mga araw. Panginoon, protektahan mo rin ang aming mga tahanan, gawing sanktuaryo ang bawat tahanan ng iyong mga anak, gawing templo ng Espiritu Santo, at gawing lugar ng kapayapaan at proteksyon. Ilagay ang dugo ni Jesus sa bawat pintuan at bintana ng aming mga bahay, at tiyakin na walang kasamaan ang makakapasok. Panginoon, sa panahon ng Exodus, nang ang anghel ng kamatayan ay dumaan sa Egypt, ang mga bahay na may dugo ng kordero sa pintuan ay hindi ginambala, hindi dinakip at hindi namatayan. Panginoon, kami ay umaasa sa parehong proteksyon ngayon, hindi sa dugo ng hayop, kundi sa dugo ni Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng mundo. Ang dugong iyon ay higit na makapangyarihan, higit na epektibo, at higit na permanente. Kaya naman sa umaga na ito, ako ay inilalapat ang dugo ni Jesus sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking tahanan, at sa lahat ng nasa akin. Protektahan mo rin, Panginoon, ang aming mga sasakyan at paraan ng transportasyon. Kung kami ay naglalakbay ngayong araw, maglagay ng mga anghel sa bawat sulok ng aming mga sasakyan. Kontrolin mo ang mga gulong, ang manibela, ang preno, at lahat ng bahagi ng sasakyan upang tiyakin na kami ay ligtas. Protektahan mo kami sa mga aksidente sa kalsada, sa mga drunk drivers, sa mga reckless drivers, at sa lahat ng posibleng panganib sa daan. Panginoon, maraming aksidente na nangyayari araw-araw, ngunit ako ay nananalangin na hindi kami magiging bahagi ng mga istatistikang iyon. Kami ay protektado ng Diyos, kami ay saklaw ng iyong mga pakpak, at kami ay ligtas dahil ikaw ay aming proteksyon. Panginoon, protektahan mo rin ang aming kalusugan. Sa panahong ito ng mga sakit at salot, ng mga virus at impeksyon, ng mga kondisyon at sakit na hindi maipaliwanag, ako ay humihingi ng iyong divine protection sa aming mga katawan. Ipinangako mo sa Salmo 91:10 na walang kasamaan ang mangyayari sa akin, ni anong salot ay lalapit sa aking tolda. Panginoon, ako ay naninindigan sa pangakong ito ngayong araw. Ako ay naniniwalang walang sakit na maaaring lumapit sa akin nang walang iyong pahintulot, at kahit na may mga sakit na sumusubok na lumapit, ang iyong proteksyon ay mas malakas. Ang iyong kapangyarihan ay mas dakila, at ang iyong pangako ay mas sigurado. Protektahan mo ang aming immune system, palakasin mo ang aming mga katawan, at gawing templo ng Espiritu Santo ang bawat selula, bawat organ, at bawat sistema sa aming mga katawan. Panginoon, nakakaalam ako na may mga taong may sakit ngayong araw na nanonood nito. May mga taong dumaranas ng matinding karamdaman, ng chronic illness, ng mga kondisyong mahirap gamutin, at ng mga sitwasyong walang pag-asa sa mata ng tao. Ngunit
Panginoon, Ikaw ay Diyos ng imposible, Ikaw ay Diyos ng mga himala, at Ikaw ay Diyos na hindi limitado ng anumang sakit o kondisyon. Kaya naman, sa umaga na ito, ako ay nananalangin para sa bawat taong may sakit, para sa bawat taong nangangailangan ng pagpapagaling, at para sa bawat taong umaasa sa iyong divine intervention. Gamutin mo sila, Panginoon, hawakan mo sila ng iyong kamay ng pagpapagaling, at ipakita mo sa kanila na ikaw ay buhay, makapangyarihan at puno ng awa. Protektahan mo rin kami, Panginoon, mula sa mga espiritual na atake. Alam ko na ang aming tunay na laban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito, at laban sa masasamang espiritual na kapangyarihan sa kalangitan. Ngunit, salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng baluti ng Diyos, binigyan mo kami ng mga sandata na hindi karnal, kundi makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos para sa pagbagsak ng mga kuta. Kaya naman, sa umaga na ito, ako ay nagsusuot ng buong baluti ng Diyos. Isinusuot ko ang helmet ng kaligtasan upang protektahan ang aking isipan. Isinusuot ko ang breastplate ng katuwiran upang protektahan ang aking puso. Isinusuot ko ang sinturong katotohanan upang panatilihing nakatayo ako ng matuwid. Isinusuot ko ang mga sandalyas ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan upang maging handa ako sa lahat ng oras. Hawak ko ang kalasag ng pananampalataya upang patayin ang lahat ng mga nagliliyab na pana ng masama. At hawak ko ang espada ng Espiritu na siyang salita ng Diyos upang labanan ang kaaway at upang manatiling matatag sa pananampalataya. Panginoon, protektahan mo rin kami mula sa mga taong may masasamang layunin. May mga taong nagpaplano ng kasamaan, may mga taong nag-iisip ng kung paano saktan ang iba, at may mga taong puno ng galit, inggit at pagkamuhi. Ngunit, Panginoon, Ikaw ay aming proteksyon, Ikaw ay aming tagapagligtas, at Ikaw ay aming kalasag. Ipinangako mo sa Salmo 91:13, "Natatapak ako sa leon at sa ulupong, tutunggain ko ang batang leon at ang dragon." Panginoon, ang mga salitang ito ay nagpapakita ng aking kapangyarihan sa iyo, hindi dahil sa sarili kong lakas, kundi dahil sa kapangyarihan na iyong ibinigay sa akin. Kaya naman, sa umaga na ito, ako ay tumatapak sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, ako ay tumatapak sa lahat ng mga planong masama, at ako ay tumatapak sa lahat ng mga atake laban sa akin. At hindi lang tumatapak, kundi tumutugtog din, ibig sabihin lumalampasan, nangingibabaw, at nananaig sa lahat ng ito. Panginoon, protektahan mo rin ang aming mga negosyo at trabaho. Maraming tao ngayon ay nag-aalala tungkol sa kanilang kabuhayan, tungkol sa kanilang financial stability at tungkol sa kanilang kinabukasan. Ngunit Ikaw, Panginoon, ay provider. Ikaw ay Jehovah Jireh at Ikaw ay Diyos na tumutustos ng lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya naman, sa umaga na ito, ako ay nagtitiwala sa iyo para sa aming provision. Protektahan mo ang aming sources of income. Protektahan mo ang aming mga negosyo mula sa pagbagsak at pagkabigo. At protektahan mo ang aming mga trabaho mula sa pagtanggal at kawalan. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad. Buksan mo ang mga pinto ng blessing. At buksan mo ang mga pinto ng promotion at advancement para sa lahat ng iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Panginoon, ako ay umaasa rin sa iyong proteksyon para sa aming bansa. Protektahan mo ang aming bayan mula sa mga kalamidad, mula sa mga natural disasters, mula sa mga gulo at kaguluhan, at mula sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ilagay ang iyong kamay ng proteksyon sa aming bansa. Gabayan mo ang aming mga lider upang gumawa ng mabubuting desisyon at gawing kapakanan ng mga tao ang kanilang priority.
Panginoon, ang bansa na ito ay kailangan ng iyong proteksyon. Ang mga tao nito ay kailangan ng iyong pag-iingat at lahat kami ay umaasa sa iyo para sa seguridad at kapayapaan. Protektahan mo rin, Panginoon, ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Protektahan mo ang mga pastors, ang mga leader, ang mga guro at ang lahat ng mga taong naglilingkod sa iyong kaharian. Bigyan mo sila ng lakas, bigyan mo sila ng karunungan, at bigyan mo sila ng proteksyon mula sa mga atake ng kaaway. Panginoon, alam kong ang iglesia ay under attack ngayon. May mga attacks mula sa labas at mula sa loob. Ngunit ako ay nananalangin ang iglesia ay mananatiling matatag, mananatiling malakas, at mananatiling tapat sa iyo. Panginoon, protektahan mo rin ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Protektahan mo sila mula sa kamatayan ng hindi nakakaalam ng katotohanan. Protektahan mo sila mula sa walang hanggang kahiwalay mula sa iyo at buksan mo ang kanilang mga puso upang tanggapin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Panginoon, nawa ay gamitin mo ako at ang lahat ng iyong mga anak upang magdala ng mensahe ng kaligtasan sa mga taong nawawala, upang ipakita ang iyong pagmamahal sa kanila at upang dalhin sila sa iyong kaharian. At sa wakas, Panginoon, protektahan mo ang mga taong nanonood ngayong araw na ito. Protektahan mo sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga lugar ng trabaho, sa kanilang mga paaralan, at sa lahat ng lugar na kanilang pupuntahan. Protektahan mo ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, at lahat ng mahalaga sa kanila. Panginoon, ang bawat tao na nanonood nito ay mahalaga sa iyo. Bawat isa ay may layunin at bawat isa ay karapat-dapat ng iyong proteksyon. Kaya naman, sa umaga na ito, ako ay nananalangin ipahayag mo ang iyong proteksyon sa buhay nila. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay totoo at gawing personal ang iyong presensya sa kanilang buhay. Ngayon, Panginoon, habang ako ay patuloy na nananalangin, nais kong gumawa ng mga deklarasyon batay sa iyong salita. Ang mga deklarasyon na ito ay hindi lamang wishful thinking o positive confession. Ang mga ito ay propetikong mga salita na nakabatay sa iyong katotohanan, sa iyong mga pangako at sa iyong character. Kaya naman, sa umaga na ito, idinedeklara ko ang mga sumusunod. Idinedeklara ko na ako ay protektado ng Diyos. Sa Salmo 91:11, sinabi mo na mag-uutos ka sa iyong mga anghel tungkol sa akin upang ako ay ingatan sa lahat ng aking mga daan. Kaya naman, ako ay idinedeklara na may mga anghel na nakapalibot sa akin ngayong araw, na nagbabantay, na nag-iingat, at na nagsisiguro na ako ay ligtas. Idinedeklara ko na ako ay hindi mag-iisa, hindi ako nag-iisang lumalaban, at hindi ako walang proteksyon. Ako ay protektado ng pinakamataas at pinakamakapangyarihang puwersa sa buong sansinukob, at iyon ay ang Diyos ng langit at lupa. Idinedeklara ko na ang aking tahanan ay isang lugar ng proteksyon. Sa Kawikaan 18:10, sinabi mo na ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog. Ang matuwid ay tumatakbo roon at ligtas. Kaya naman ako ay idinedeklara na ang aking tahanan ay balot ng iyong presensya, na ito ay isang lugar kung saan ang kaaway ay hindi makakapasok at na lahat ng naninirahan doon ay ligtas at protektado. Idinedeklara ko na ang aking tahanan ay puno ng kapayapaan, puno ng pagmamahal at puno ng iyong presence. Idinedeklara ko na ang aking kalusugan ay protektado. Sa Exodus 15:26, sinabi mo na ikaw ay ang Panginoon na nagpapagaling sa akin. Kaya naman, ako ay idinedeklara na ako ay malusog, malakas at puno ng buhay. Idinedeklara ko na ang bawat organ sa aking katawan ay gumagana ng perpekto, na ang bawat sistema ay maayos at na walang sakit na makakaapekto sa akin. Idinedeklara ko na ako ay buhay at malakas sa pangalan ni Jesus. Idinedeklara ko na ang aking pamilya ay protektado. Sa Josue 24:15, sinabi mo na ikaw at ang iyong sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon.
Kaya naman ako ay idinedeklara na ang aking buong pamilya ay nasa ilalim ng iyong proteksyon, na sila ay ligtas mula sa lahat ng kapahamakan, at na sila ay mga instrumento ng iyong plano at layunin. Idinedeklara ko na ang aking mga anak ay magiging mga leader, ang aking asawa ay magiging aking kasama sa ministry, at ang aking buong pamilya ay magiging blessing sa maraming tao. Idinedeklara ko na ang aking kinabukasan ay sigurado. Sa Jeremias 29:11, sinabi mo na alam mo ang mga plano na nasa isip mo para sa akin, mga plano ng kapakanan at hindi ng kasamaan, upang bigyan ako ng kinabukasan at ng pag-asa. Kaya naman, ako ay idinedeklara na ang aking kinabukasan ay maliwanag, na ito ay puno ng mga oportunidad at biyaya, at na ang lahat ng maganda ay naghihintay para sa akin. Idinedeklara ko na ako ay hindi natatakot sa bukas, hindi ako nag-aalala sa kinabukasan, dahil alam ko na ikaw ay nariyan na, naghahanda ng lahat para sa akin. Idinedeklara ko na ako ay higit na nangingibabaw. Sa Roma 8:37, sinabi mo na sa lahat ng mga bagay na ito ay higit kaming nangingibabaw sa pamamagitan ng Kanya na umibig sa atin. Kaya naman, ako ay idinedeklara na ako ay hindi biktima, ako ay hindi talunan, at ako ay hindi nahihirapan ng walang layunin. Ako ay higit na nangingibabaw, ako ay umaangat sa itaas ng mga pagsubok, at ako ay lumalampas sa lahat ng mga limitasyon. Idinedeklara ko na walang imposible sa akin dahil ikaw ay kasama ko, walang masyadong mahirap dahil ikaw ay aking lakas, at walang masyadong malaki dahil ikaw ay aking Diyos. Idinedeklara ko na ang mga pintuan ay bubukas para sa akin. Sa pahayag 3:8, sinabi mo na naglagay ka sa aking harapan ng isang bukang pintuan na walang makakapagpasara. Kaya naman, ako ay idinedeklara na ang mga pintuan ng oportunidad ay bubukas para sa akin ngayong araw, na ang mga pintuan ng blessing ay hindi masisira, at na ang mga pintuan ng divine favor ay walang makakapigil sa pagbukas. Idinedeklara ko na ako ay papasok sa mga lugar na hindi ko inasahan, na ako ay makakatanggap ng mga blessing na lampas sa aking inaasahan, at na ang buhay ko ay magiging testamento ng iyong kabutihan at katapatan. Idinedeklara ko na ako ay may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sa Lucas 10:19, sinabi mo na binigyan mo ako ng kapangyarihan na tumapak sa mga ahas at alakdan at sa buong kapangyarihan ng kaaway, at walang anumang makakapinsala sa akin. Kaya naman, ako ay idinedeklara na mayroon akong autoridad sa espiritual na mundo, na ako ay may kapangyarihan na mag-command ng mga anghel, na ako ay may kakayahang labanan ang kaaway, at na ako ay hindi natatakot sa anumang puwersang lumalaban sa akin. Idinedeklara ko na ako ay armado, handa at makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Idinedeklara ko na ang aking mga panalangin ay naririnig. Sa Juan Passive Inter Santiago 15, sinabi mo na ito ang katapangan na mayroon ako sa iyong harapan, na kung ako ay humiling ng anumang bagay ayon sa iyong kalooban, ikaw ay nakikinig sa akin. Kaya naman, ako ay idinedeklara na ang aking mga panalangin ay umabot sa langit, na sila ay naririnig ng Diyos, at na ang mga sagot ay paparating na. Idinedeklara ko na hindi ako nanalangin walang resulta, hindi ako nanalangin sa hangin, at hindi ako nanalangin sa isang Diyos na hindi nakikinig. Ang aking Diyos ay buhay, makapangyarihan at tumutugon sa mga panalangin ng kanyang mga anak. At sa wakas, idinedeklara ko na ang aking buhay ay magbubunga. Sa Juan 15:19, sinabi mo na ikaw ay pumili sa akin at itinalaga mo ako upang ako ay humayo at magbunga, at ang aking bunga ay manatili. Kaya naman, ako ay idinedeklara na ang aking buhay ay magiging produktibo, na ako ay magbubunga ng eternal significance, at na ang aking mga ginagawa ay magkakaroon ng lasting impact. Idinedeklara ko na ang aking ministry, ang aking trabaho, ang aking negosyo,
At lahat ng aking ginagawa ay magbubunga ng marami at ang mga bunga na ito ay manatili para sa kaluwalhatian ng Diyos. Panginoon, salamat sa lahat ng iyong mga pangako. Salamat dahil ang bawat salita na lumabas sa iyong bibig ay totoo, maaasahan at hindi maaring mabigo. Salamat dahil ikaw ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Ikaw ay Diyos na tumutupad ng mga pangako. At ikaw ay Diyos na tapat magpakailanman. Kaya naman, sa umaga na ito, ako ay naninindigan sa lahat ng iyong mga pangako. Ako ay naghahawak sa lahat ng iyong mga salita. At ako ay nagtitiwala na ang lahat ng iyong sinabi ay magaganap sa aking buhay. Ngayon, Panginoon, habang ako ay naghahanda na magsimula ng aking araw, habang ako ay naghahanda na humarap sa mga hamon, sa mga responsibilidad at sa lahat ng naghihintay sa akin, ako ay inilalaan sa iyo ang buong araw na ito. Inilalaan ko sa iyo ang aking umaga, ang oras na magsisimula ako ng trabaho o ng aking mga gawain. Inilalaan ko sa iyo ang aking tanghali, ang oras ng pahinga at ng pakikisalamuha sa iba. Inilalaan ko sa iyo ang aking hapon, ang oras ng patuloy na paggawa at produktibidad. At inilalaan ko sa iyo ang aking gabi, ang oras ng pagpapahinga, ng pakikipagbonding sa pamilya at ng paghahanda para sa bukas. Panginoon, nawa ay bawat oras ng araw na ito ay maging kaaya-aya sa iyo. Nawa ay bawat aktibidad ko ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan at nawa ay bawat desisyon ko ay naaayon sa iyong kalooban. Hilingin ko rin sa iyo, Panginoon, na panatilihin mo akong malapit sa iyo sa buong araw na ito. Huwag mo akong hayaang malayo, huwag mo akong hayaang makalimot, at huwag mo akong hayaang maging sobrang abala na hindi ko na mapansin ang iyong presensya. May Panginoon, nais kong maging tulad ni Enoch na naglakad kasama mo. Nais kong maging tulad ni David na alam kung paano hanapin ang iyong puso. At nais kong maging tulad ni Pablo na nagsabi na hindi na siya ang nabubuhay kundi si Kristo na nabubuhay sa kanya. Kaya naman, sa umaga na ito, ako ay nangangako sa iyo na gagawin kitang sentro ng aking araw, na hahanapin kita sa lahat ng oras, at naaalagaan ko ang aking relasyon sa iyo higit sa lahat. Panginoon, hilingin ko rin na bigyan mo ako ng mga oportunidad ngayong araw na maglingkod sa iba, na maging blessing sa ibang tao, at na ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aking mga aksyon. Nawa ay makita ng mga tao na nakakasalamuha ko ngayong araw ang iyong presensya sa aking buhay. Nawa ay maramdaman nila ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ko, at nawa ay madala ko sila mas malapit sa iyo. Panginoon, gamitin mo ako bilang iyong instrumento. Gamitin mo ang aking mga kamay upang gumawa ng iyong gawain. Gamitin mo ang aking mga paa upang magdala ng good news. At gamitin mo ang aking bibig upang magsalita ng iyong katotohanan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong ginagawa, at sa lahat ng iyong gagawin pa. Salamat dahil ikaw ay mabuti. Salamat dahil ang iyong pagmamahal ay walang hanggan. At salamat dahil ang iyong katapatan ay umabot sa lahat ng henerasyon. Ako ay walang sapat na salita upang ipahayag ang aking pasasalamat. Ngunit tanggapin mo ang pasasalamat ng aking puso. Tanggapin mo ang papuri ng aking spirito. At tanggapin mo ang pagsamba ng aking buong pagkatao. Sa pangalan ni Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas, ang aking hari at aking kaibigan, ako ay nanalangin. Amen at amen. Mga kapatid, tapos na ang ating panalangin ngayong umaga, ngunit hindi pa tapos ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin na ito ay sana ay magsimula lamang ng isang araw na puno ng komunyon sa Diyos, na puno ng pagtitiwala sa Kanya, at na puno ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Hinihiling ko sa inyong lahat na dalhin ang mga pangakong narinig ninyo ngayong umaga. Dalhin ang mga bersikulo na nabanggit at dalhin ang presensya ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin ngayong araw. Kung ang mensahe at panalangin ngayong umaga ay nakatulong sa inyo,
Kung naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos at kung nakuha ninyo ang pag-asa at lakas na kailangan ninyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa amin kung paano kayo naabot ng mensaheng ito. Ibahagi ninyo kung ano ang inyong natutunan at sabihan ninyo kami kung paano kami makakapanalangin para sa inyo. Ang inyong mga komento ay napakahalaga sa amin, ang inyong testimonies ay nag-encourage sa iba, at ang inyong mga kahilingan sa panalangin ay aming tinatanggap ng may seryoso at aming inihaharap sa Panginoon. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, hinihiling ko sa inyong isubscribe ngayon. Mag-click sa subscribe button at i-on ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na mensahe at panalangin. Araw-araw, kami ay nag-u-upload ng mga bagong panalangin, mga bagong mensahe at mga bagong content na nakatuon sa pagpapalakas ng inyong pananampalataya at sa pagtulong sa inyong espiritual na paglaki. Gusto naming maging bahagi ng inyong espiritual na journey. Gusto naming maging instrumento ng Diyos sa inyong buhay at gusto naming makita kayong lumalaki, umuunlad at nagiging mas malapit sa Panginoon. Ibahagi ninyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaanak at sa lahat ng taong nakakakilala ninyo na nangangailangan ng encouragement, ng pag-asa at ng proteksyon ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-share, kayo ay nagiging kasosyo namin sa pagpapalaganap ng good news. Kayo ay tumutulong sa iba na makahanap ng kapayapaan sa Diyos at kayo ay nagiging instrumento ng pagbabago sa buhay ng maraming tao. Ngayong hihiwalay na tayo, nais kong ipaalala sa inyong lahat na kayo ay minamahal, kayo ay pinahahalagahan at kayo ay protektado ng Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang inyong kinahaharap ngayong araw. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang inyong mga problema at hindi mahalaga kung gaano kayo nakakaramdam ng nag-iisa. Alalahanin ninyo na ang Diyos ay kasama ninyo, Siya ay nasa inyo at Siya ay para sa inyo. Walang makakapighati sa inyo, walang makakasakit sa inyo at walang makakalayo sa inyo sa pagmamahal ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Naway pakinangin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Naway itingin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magkaroon ng blessed at protected na araw, mga kapatid. Makita tayo sa susunod na panalangin. Mahal ko kayong lahat. Paalam at Diyos ay sumainyo.